Purihin ang Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa, mga kapatid. Nawa po, panalangin ko na kayo po ay nasa maayos na kalagayan, may malusog na pangangatawan at iniingatan ng ating Panginoon. Nagpupuri tayo sa Diyos sa panibagong linggo na ipinagkaloob niya sa atin upang muli tayo ay magkasama-samang sumamba, manalangin at mag-aral ng kanyang banal na salita. The title of our series is God of Wonders. Tunay nga na ang Panginoon ay kamangha-manghang Diyos. Siya ay dakila at nawa habang pinag-aaralan natin itong seryeng ito, tayo ay patuloy na mai-in love sa Kanya. Sasambahin natin siya, luluwalhatiin, bibigyan ng parangalan. At i-embrace natin na siya ang ating Panginoon, tagapagligtas, at siya ang dakilang Diyos. Sa serye pong ito ay pinag-uusapan natin ang 7 himala na ginawa ng Panginoon na recorded in the book of John. Marami pa pong himala na ginawa ang Panginoong Jesucristo. Maging si Apostle John, sinabi niya na kung itatala ang lahat, walang libro sa ibabaw ng mundo ang magkakasya para ito ay itala. So ano po ba itong 7 himala na ginawa ng ating Panginoon? The 7 miracles of Jesus in the Gospel of John. So briefly, I'll just read to you the 7 miracles and the passage. The first miracle is changing water into wine. That is in John chapter 2, verse 1 hanggang verse 12. The second miracle, healing of the royal official sons. That is in John chapter 4, verse 46 hanggang verse 54. The third miracle, ito ay patungkol sa healing a 30-year invalid. In John chapter 5, verse 1 hanggang verse 16. Ngayong pong araw na ito, ang pag-uusapan natin is about the fourth miracle. That is the feeding of 5,000 men. That is in John chapter 6, verse 1 hanggang verse 14. Sa susunod na linggo, ay tatalakayin po natin ang himala ng paglakad ni Jesus sa tubig na nakatala naman sa John chapter 6, verse 16 hanggang verse 21. At ang huling 2 linggo ay patungkol sa healing of a man born blind sa kabuuang chapter 9 ng John. At sa John chapter 11, ang huling himala is the raising of Lazarus. Praise God! Alam natin na sa pag-aaral natin ng mga himalang ito, patuloy na magpapahayag ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Makikilala natin siya ng lubusan, lalago tayo sa pananampalataya, magiging matibay na Kristiyano, at makikilala natin ang Panginoong Jesucristo sa mas malalim pa at mas intimate way. Ngayon po, basahin natin ang passage natin sa hapong ito, sa John chapter 6, verse 1 to 14, the miracle of feeding the 5,000. John chapter 6, verse 1 to 14. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Verse 6. He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves, and 2 small fish.
But how far will they go among so many? Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place. And they sat down, about 5,000 men were there. Verse 11, Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." Verse 13 and verse 14, so they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who have eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Praise God for the reading of His Word. Saglit po tayong manalangin, hilingin natin ang patnubay ng ating Panginoon as we meditate His Word. Praise God. Lord, we thank you so much, O God, for this wonderful series, The God of Wonders. Thank you for your Word. Kinikilala po namin na ang iyong salita ay makapangyarihan. Ito po ay mistulang tabak na magkabila ang talim. Hayaan mo po na ang salita mo po, Panginoon, ay tumimo sa aming puso hanggang sa aming kasukasuan. Gamitin mo po ang iyong salita upang kami ay patuloy na lumago sa pananampalataya. Maging matibay kaming Kristiyano, malaman namin ang iyong kalooban, makilala ka pa namin sa mas malalim at mas intimate way. Salamat po sa pagkakataong ito. Sa ganang amin, hindi po namin kayang unawain ang iyong salita. Kailangan po namin ng gabay at pagtuturo ng iyong banal na Espiritu. At matapos ang pag-aaral na ito, bigyan mo po kami ng grasya na ito ay mailapat sa amin pong araw-araw na buhay. Salamat po sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise God. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umaga, ang himalang ginawa ng Panginoon sa pagpapakain sa 5,000 kalalakihan. Hindi lamang po 5,000 ang crowd during that time. Sa ibang gospel account, sapagkat ito rin po ay sinulat ni Matthew, ni Mark at ni Luke. Ang sabi ron, ang bilang ng mga lalaki lamang ay 5,000, hindi pa kasama ang mga bata at ganoon din ang mga kababaihan. Ang estimate ng ibang nag-aaral, ito raw ay maaaring lumagpas pa sa 15,000. Pero makikita natin na our wonderful Savior, Jesus Christ, is also our wonderful provider. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Our wonderful provider. Muli po, tingnan natin ang pangyayari, ang kwento. So, matapos po ang mga ilang araw na patuloy na pagmiministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, kasama ang kanyang mga disipulo, sila po ay tumawid sa kabilang baybay ng Sea of Galilee. Sa isang bundok, sila po ay sa liblib na lugar, sa ilang na lugar, marahil gusto nilang makapagpahinga from several days of ministering and serving people. So natapos po kasama niya kanyang mga disipulo sa kanyang unang himala sa pagpapagaling sa isang opisyal ng pamahalaan at ganoon din sa pagbibigay ng kagalingan sa isang lumpo na matagal ng panahon na hindi nakalalakad. Natapos rin ang kanyang pakikipag-usap sa ilang mga tao, kagaya ng isang Samaritana at ganoon din si Nicodemus.
So, marahil ay gusto nilang magsiklud sa pagkakataong ito. Subalit, nakita nila that a great crowd is following them. Jesus saw the great crowd following them. Actually, ang suggestion nga ng mga disciples is disperse them in Matthew chapter 14 verse 15. Wala po sa account ni John, pero sabi niya medyo dumidilim na at tayo ay nasa ilang na lugar, pauwiin na lang natin sila. Paalisin na natin sila upang sila ay makakain. Subalit may ibang plano ang Panginoon. Sabi rin sa ibang account that when Jesus Christ saw the crowd, He had compassion on them. Naawa siya. So meron siyang ibang plano para sa mga crowd na ito. The Lord Jesus Christ, our great provider, wants to feed them. So He asked Philip in verse 5 hanggang verse 6, where to buy bread to feed the crowd. At sinabi rin mismo dun sa ating binasa na tinanong ito ni Jesus sapagkat gusto niyang subukin si Felipe. And maybe not just only Philip, but the disciple, his team. At sumagot si Felipe. Philip answered. Ang kanyang sagot ay parang isang sagot ng the situation is very hopeless. It is impossible for us to provide food for this large crowd. Napakalaki ng taong ito, napakadami. At ang sabi niya pa nga, inestimate niya na ang higit sa kalahating taon na sahod. Sa ibang translation, sinabi nila na ang 8 buwang sahod ay hindi sasapat. Maaari silang kumain pero kagat lang. So, the situation is impossible. It is hopeless. It's very difficult to solve the problem. Sa gitna ng pag-uusap ni Felipe at ng ating Panginoong Jesucristo, nag-butt-in si Andrew, yung kapatid ni Simon Peter. At ang sabi niya, meron po rito isang bata, may 5 pirasong tinapay at 2 isda. Pero saan po tayo dadalhin ng inadequate resources na ito? So, from there, kumilos ang Panginoong Jesucristo and He performed the miracle of feeding the 5,000 men and the children and the women na hindi po known ang bilang. So, Jesus Christ let the crowd sit down. He took the loaves and as well as the fish and give thanks to the Father. After giving thanks, He distributed it to the crowd. Na-satisfy ang mga tao nung mga pagkakataong yon. At they were leftovers. So they gathered the leftovers. Ang nakuha po nila ay 12 basket. Praise God. Kung para ma-appreciate po natin ng husto itong miracle na ito, gamitin po natin yung ating creative imagination. Dalhin natin ang ating sarili doon sa senaryo na yon, sa lugar na yon. Ituring natin marahil isa tayo doon sa crowd o kaya isa tayo sa mga disciples na tinetest ni Lord ang pananampalataya. Mamamangha tayo. Paano nagkasya yung 5 pirasong tinapay at 2 isda? Lubhabang lumaki yung isda, naging sinlaki ng balyena, kahit siguro 10 at 50 kasing laking balyenang isda yan ay hindi kakasya sa
crowd na naandun during that time. So, hindi man in-specify nung sumulat talagang kung paano nangyari ito. Maybe habang dinidistribute ng Panginoon, kagaya nung nangyari sa Old Testament, yung arena at saka yung langis, ibinubuhos, niluluto, subalit hindi nauubos. Parang hindi nababawasan. So yung 5, kinuha ni Lord ang isa, pero 5 pa rin. At tinidistribute yung isda. Okay, and God is recreating. He is multiplying the inadequate resources during that time. Oh, truly, the Lord Jesus Christ is our wonderful provider. 4 things that God wants us to teach this afternoon sa bawat isa sa atin. Ayon dito po sa himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Number 1, our wonderful provider uses our circumstances to test our faith. Diba sabi sa verse 6, He asked this only to test him, to test Philip, for he already had in mind what he was going to do. Alam niyo mga kapatid, pinahihintulutan ng Panginoon yung mga difficult situation, yung mga bagay na imposible, yung mga mabibigat at malalaking problema na ating kinaharap. That for us, it seems very difficult. It is impossible. Parang hopeless case and hopeless scenario. But sometimes God allows this to happen in order just to test our faith. Si Lord, alam niya na ang kalagayan ng ating puso at ang level ng ating pananampalataya. Subalit ang pagsubok na ito ay kailangan natin para lalo pa nating makilala ang ating Panginoong Hesukristo, lumalim ang ating ugnayan sa Kanya, at tayo ay patuloy na kikilalanin siya, i-embrace ang Kanyang pagiging Diyos, ang Kanyang pagiging Panginoon. Kaya sabi nga ni Apostle John sa pinaka-purpose of this book in verse 31 ng chapter 20, this is written so that we may believe that He is the Messiah, the Son of God. Alam niyo po, yung responses ng mga disciples are rational responses sa isang difficult situation, sa isang impossible task. Ano po yung kanilang responses? Una, doon sa account ni Matthew na binasa din natin kanina, the disciples want to avoid the problem. They don't want to get too involved with the people. Kaya sabi nila, dumidilim na ang Panginoon at tayo ay nasa isang ilang na lugar. Pauwiin na natin sila, paalisin na natin sila para sila ay makakain. Di ba isang rational response yun? Ina-assess mo ang sitwasyon at ikaw ay gumagawa ng hakbang o ng plano para hindi na lumala ang problema. Gumagawa ka na ng risk management para hindi tayo mamroblema pa ng lubusan sa mga darating na oras at sa darating na araw. So, pauwiin na lang natin sila. Subalit may ibang plano ang ating Panginoon. At minsan itong rational response na ito ay hindi rin uubra sa mga ilang pagkakataon. Yung to avoid the problem and don't get too involved. Kasi paano pag
mismong kaharap mo na, kagaya ng sitwasyong ito, naandyan na, tatakas ka pa rin ba? Iiwas ka pa rin sa suliranin? Hindi mo i-involve ang iyong sarili? Minsan tayo ay kumakaharap ng mga ganyang sitwasyon. Hindi na tayo makatakas, kaharap na natin ang problema. Pero alam nyo, kagaya ng sinabi rito, may plano ang Diyos kung bakit tayo inilagay sa ganyang sitwasyon. O may plano ang Diyos sa harap ng ating mahirap na sitwasyon. Sinusubok niya ang ating pananampalataya. The second rational response ng mga disciples, specifically Philip, is that since the situation is impossible, hayaan na lang natin. Wala na tayong magagawa. Wala tayong salapi at tayo ay nasa ilang na lugar. It is very impossible to feed all of them. 8 buwang sahod niya ay hindi kakasya. Kung meron man tayo, baka isang kagat lang ng bawat isa. Hindi sila masasatisfy. With our situation, hopeless, difficult, impossible. Sumingit si Andrew at siya may dalang resources. But the resources is inadequate. Kaya sa labi niya mismo, ang sabi niya, saan tayo dadalhin? Meron niya rito, galing sa isang bata, 5 pirasong tinapay at 2 isda. But how far it will go? Hanggang saan aabot ito? Sa isang tao o doon sa isang bata, maaari siyang masatisfy. Sa 5, hindi sila matitinga rito. Pero the 5,000 men or the more than 15,000 crowd during the time, we have an inadequate resources. So that is the response of the disciples doon sa test ng ating Panginoon. And Jesus Christ will perform miracle para patunayan sa kanila at para iangat, dalhin sila sa mas mataas na level ng kanilang pananampalataya pag nakita nila, naunawaan nila kung paanong kumilos ang ating Panginoon. Nakita nila yung compassion ni Jesus doon sa crowd. Yung gusto nilang pauwiin, pero ang sabi ng Panginoon, let the people sit down. Nagkaroon ng compassion ng Panginoon sa crowd. At yan ang gustong ituro ng Panginoon. At yan ang gustong pagdalhan ng Panginoon sa mas mataas pang antas ng kanilang pagsunod at pananampalataya. Yung pagtuturo ng Panginoon sa kanila na nakita nyo that the situation is hopeless, it is very difficult to feed them, all of them, sa ganitong sitwasyon natin. Sa tingin nyo, it is impossible. But, hey, look sa aking gagawin. Yes, truly with man, this is an impossible situation. But because Jesus Christ is God, nothing is impossible. With man, this is a hopeless case. This is a difficult scenario. But with God, there is hope. Sa Panginoong Jesucristo, with our great provider, ang mahirap ay kayang-kaya niyang gawin. Isa pang rational response ay yung sabi ni Andrew, we have resources, but this is inadequate.
Pero yun ang maganda. Ibinigay niya sa ating Panginoon yung resources that is not adequate. Yung puhunan nila, kung ano ang meron sila during that time. 5 pirasong tinapay, 2 isda. Sabi niya, wala itong patutunguhan. Pero yung kulang na resources na yon, ilagay natin sa kamay ng ating wonderful provider, ilagay natin sa kamay ng dakila at makapangyarihang Diyos, malayo ang mararating nito. So sa tao, wala itong mararating. Hindi sila matitinga nung 5 pirasong tinapay at 2 isda. Pero pag ang Diyos gumawa ng himala at yung inadequate resources natin, minultiply ng ating Panginoon, malayo ang mararating nito. So nawa, tayo rin ay magsuri ng ating pananampalataya, ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Pag tayo ay sinusubok ng Panginoon, pag tayo ay kumakaharap sa isang mabibigat na sitwasyon, sa isang hopeless, yung sitwasyon na parabang walang pag-asa, wala na tayong mapupuntahan, wala na tayong magagawa. Nawa patuloy nating makilala pa na ang Panginoong Jesucristo, ang dakilang Diyos, ang ating wonderful provider, ay kayang gumawa ng imposible. At ang mga bagay na inaalay natin sa Kanya, kahit kulang, ay pwede niyang pagyamanin at pwede niyang i-multiply. So the first lesson that God is teaching us is that the Lord Jesus Christ, our wonderful provider, is using our circumstances, our situation, in order to test our faith. Number 2, our wonderful provider knows what He will do. His plan is already in place. Ayan. Alam niyo po, sa mabibigat na sitwasyon ng bawat isa sa atin, may plano na ang Diyos. Sabi sa verse 6, He asked this only to test him. For He already had in mind what He was going to do. Bago pa man natin sapitin yung mabigat na suliranin na ating kinaharap o yung isang imposibleng sitwasyon o yung isang hopeless scenario ng buhay natin, sa umpisa pa lamang, alam na ng Diyos ang Kanyang gagawin. May plano na Siya. Hindi natin pwedeng pangunahan at hindi natin pwedeng limitahan ang ating Panginoon. Ang iniisip nga ni Philip sa 8 buwang sahod, titikim lang ang bawat isa. Pero the plan of our great provider, of our wonderful provider, the Lord Jesus Christ, hindi lang tikim. Tingnan nyo kung anong nangyari, mga kapatid. They were all satisfied. Nung dinidistribute daw yung tinapay, ayon dun sa talata na ating binasa, ang bawat isa ay kumukuha as much as they wanted. Kung hanggang saan ang gusto nila, kung hanggang saan sila mabubusog. And they were all satisfied. So parang it is an eat all you can picnic. So the whole family is in picnic during that time. At kumuha kayo ng makakasatisfy sa inyo hanggang gusto ninyo. So bukod sa eat all you can, may natira pang 12 basket. Eat all you can na, may take out pa yung iba. So ang naglikom, mga disciples. Ilan yung disciples? 12. Ilan yung natira? 12 basket na leftover. So may pasalubong pa yung mga disciple. Kung sila ang mag-uuwi, tag-iisa ng basket.
Alam niyo po mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Kanya. Meron na po siyang inihandang plano sa mabibigat nating problema, sa mga imposibleng sitwasyon, sa mga hopeless case and scenario. Our great provider is there. And He is able to do miracles, to do miracle in our midst. Pangatlo na gusto pong ituro sa atin nung passage na ating pinag-aralan nitong the feeding of the 5,000 is that our wonderful provider will took our inadequate resources, multiply it to provide for our needs. Pag inialay po natin, inilagay natin sa kamay ng makapangyarihang Diyos, mahabaging Diyos, ang mga kulang na meron tayo, the Lord can multiply it. Not just to satisfy us, but to provide for our needs with more than enough. Actually, that is the fourth lesson that God wants to teach us. Pero basahin muna natin yung verse 11. Jesus then took the loaves, gave thanks, distributed as much as they wanted. So yung kulang, dinala sa Panginoong Jesucristo, nagpasalamat siya sa Diyos, sa Ama, ibinahagi sa crowd, at ang bawat isa ay kumuha hanggang gusto nila. And they were satisfied. The fourth lesson that God wants to teach us is that our wonderful provider, Jesus, will satisfy our needs with more than enough. So actually, higit pa nga sa pangangailangan during the time na-provide ng ating wonderful provider, ang ating Panginoon. Uulitin po natin yung talata sa verse 11. Jesus then took the loaves, gave thanks, distributed to those who were seated as much as they wanted. As much as they wanted. Verse 12, when they all had enough to eat, they all have enough to eat, He said to His disciple, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Okay? So, sa 13, so they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who have eaten. Filled 12 baskets with the pieces of left over. So, muli, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, our wonderful provider will satisfy our needs with more than enough. Higit pa po sa ating pangangailangan ang maaari nating maranasan kung iaalay natin sa Diyos ang inaakala nating tinatangkilik natin na kulang para tugunan ang ating mga pangangailangan. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Alam ko po, minsan nakakaranas tayo ng kakulangan, ng inadequacy sa buhay natin. Iniisip natin, kulang ang ating salapi para tustusan yung pag-aaral ng ating anak. Kulang ang ating salapi para ma-provide ang ating monthly expenses. At minsan dahil kulang, pati yung mga dapat ay dinadala natin at tinitiwala natin sa ating Panginoon. Yung ating mga handog, yung ating mga ikapu, ay ginagamit na natin para to fill and satisfy our needs. Pero not enough pa rin. Tinuturo sa atin ng Panginoon sa ating pinag-aaralan na kahit kulang yan,
Pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, He can multiply it. Magtiwala tayo sa Kanya. At nawa, patuloy nating kilalanin na si Jesus ang dakilang Diyos, walang imposible sa Kanya. At siya rin ang ating tagapagligtas. Ang nais ng Panginoon, masatisfy yung ating needs, hindi lamang needs natin dito sa lupa, subalit yung pangangailangan ng ating kaluluwa, yung buhay na walang hanggan. And again, I will repeat, that is the very purpose of this book. John 20 verse 30. The purpose of this book. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. Hindi man naisulat yung marami pang himala niya, sapat na yung 7 para ma-accomplish yung layunin ng pagkasulat ng Gospel of John. And what's the purpose? Verse 31. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Ang dahilan ng mga himala para maniwala tayo na si Jesus ay Diyos, na siya ang ating Panginoon, siya ang tagapagligtas. At pag tayo ay naniwala, in-embrace natin kung sino siya sa buhay natin, magkakaroon tayo ng buhay. Isang buhay na ganap, abundant, meaningful life, and eternal life, kagaya ng pangako niya. Pero minsan ang malungkot, namamangha tayo sa mga himalang ginawa ng Panginoon. Na-inlove tayo sa miracle. Subalit, ayaw nating i-embrace yung miracle worker. At yan po yung sad end ng miracle na ito. Actually, maraming disipulo na hindi na sumunod sa Panginoon. Sapagkat ino-offer na ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Not just this miracle, subalit ako mismo, I am the bread of life. Tingnan natin, tinuturo sa atin that we should not just love the miracle Jesus is performing, but we should love the miracle worker itself, the Lord Jesus Christ. Don't be excited with the free lunch, with the free buffet, at may take-out pa. But embrace the provider of not just a lunch, not just of a buffet, but the daily provider of our needs. Do not be a fan of Jesus. Papalakpakan natin ang mga nakaka-excite na mga senaryo ng mga himala na kanyang ginagawa. Ang Panginoon ay nagre-recruit hindi po ng mga fan. Yung hahanga lang sa Kanya, pero paghihingi na yung commitment, aalis na. Ang nais ng Panginoon, maging follower tayo. Don't be a fan, be a follower. Don't just be a crowd, but be a committed believer of our Lord Jesus Christ. Yan po ang nangyari sa mga tao during that time. John 6:26 to 27, Jesus answered, "Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill." Tumawid na kasila sa kabilang pangpang muli. At doon makikita natin yung susunod na miracle. Jesus walks on water. Pero sumunod pa rin ang mga tao. At tinapat na sila ng Panginoong Jesucristo. Narito kayo dahil naranasan nyo yung buffet meal. Nandito kayo, naranasan nyo kasi yung free lunch kahapon. Okay? Nabusog kayo. And that's the purpose of you
coming here again, sabi ng Panginoong Jesucristo. Pero ino-offer ko sa inyo ay hindi na free breakfast, hindi na buffet meal, hindi na the miracle of loaves and fishes. But I'm offering myself to you. Believe in me. I am the Son of God. I am the Savior. Put your trust on me. Diba sabi niya sa verse 35? Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So, ako ang hanapin nyo. Hindi ang himala. Hindi ang free breakfast. Hindi ang free buffet. Ayan. Pero, accept me. Eat me and drink me as your bread of life. And when you have me, you will never hungry, you will never thirsty again. Pero instead of embracing Jesus, instead of believing Him, instead of accepting His offer, na kilalanin siya, tanggapin siya, maniwala sa Kanya, na siya ang sinugo ng Diyos, na siya ang Mesiyas. At yung claim niya ay, He is a deity, He is God. Hindi natanggap ng mga tao ng mga panahon yun. From this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Wala nang himala, wala nang mga exciting activities. They turned back and no longer followed Him. Nawa po ay hindi maging ganyan ang ating reaksyon, ang ating response sa mga signs, sa mga wonders, sa mga himala na ginagawa ng ating Panginoon. Nawa, hindi lamang po ang idea of heaven ang gusto nating makamit. Hindi lamang po yung mga himala ang gusto nating makita. Hindi lamang yung mga komportable at magbibigay ng satisfaction sa atin ang ating hinahanap. At pag hindi na natin nararanasan the miracle, the free buffet, the wonderful scenario, the comfort, the convenience, kagaya ng mga tao, lilisan na sila. Wala nang pagkain na ino-offer si Lord. Sarili niya na ang kanyang ino-offer. Paano pag ang ating simbahan, ang ino-offer natin ay talagang si Jesus, yung commitment sa Kanya, yung pagsunod sa Kanya. Hindi lamang yung yes, we can have medical mission, feeding program, community development to satisfy the felt needs of our community. But the greatest need ay yung kailangan ng kanilang kaluluwa. At ang nais ng Panginoon is committed follower, not just a crowd. Sa free buffet lamang, pwedeng malagpasan mo pa yung crowd na ginather ng Panginoon. Tumawag ka ng isang libreng buffet. Ayan, okay? At yan ang attendance sa record mo. So you can have a 20,000 crowd, pero kung after lang sila sa convenience, sa comfort, sa miracles, at sa masasatisfy yung kanilang pangangailangan, okay? Hindi yon ang layunin ng Panginoon. Pero ang layunin ng Panginoon, magpakilala siya at i-embrace natin kung sino siya. Tinanong niya ang kanyang mga disciples sa verse 67, "You do not want to live too, do you?" Kayo, siguro naman, hindi kayo aalis. Ayan. Tinatanong rin tayo ng Panginoon sa mga pagkakataong ito. Pag hindi mo na ba nararanasan yung himala,
Pag wala na bang comfort and convenience as you follow the Lord, but He is calling you to a life of sacrifice, commitment, and surrender. Ang offer ng Panginoon, ako ang mahalin ninyo, ako ang embrace nyo mismo, ako as your Lord and Savior, hindi yung ipinoprovide ko, hindi yung ibinibigay ko, hindi yung mga himalang ginawa ko. Kahit nakaranas tayo ng himala, marami sa kanila, yun, naranasan nila yung the miracle of feeding them. Pero majority of them left. And the Lord is asking us, kayo rin ba aalis? Nawa ang sagot natin ay kagaya ng sagot ni Pedro. Sabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God. Praise the Lord. Panginoon, saan pa kami pupunta? Ikaw ang salita na nagbibigay buhay. Susunod kami sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Naniniwala kami sa iyo. Sabi niya, we believe and know that you are the Holy One of God. And that's the purpose of the book. Nasulat ito upang tayo ay maniwala na siya nga ang anak ng Diyos. Na siya ang tagapagligtas. Nawayan din ang ma-realize natin. Kung aalis tayo sa Panginoong Hesukristo, saan tayo pupunta? Siya na ang nagbibigay buhay at ang binibigay niyang buhay ay isang masaganang buhay. Yes, maaring hindi sa pananaw ng mundo at karamihan, pero isang buhay na payapa at buhay na walang hanggan. Siya ang hanapin natin. Our God of wonders, our wonderful provider. Not just the miracle, but the miracle worker itself. Not just the wonders, but the God of wonders. Let's embrace Him. Let's put our trust in Him. At ang pangako ng Panginoon, we have life, real life, meaningful life, and eternal life. Praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo po sa amin. Napakadakila mo, napakamahabagin mo, Panginoon. Kaya mong baguhin ang aming sitwasyon, ang mga imposibleng karanasan, senaryo sa aming buhay, kaya mong gumawa ng himala. Salamat dahil makapangyarihan ka. Subalit, Panginoon, ikaw po ang gusto namin. Hindi yung pwede mo lang ibigay. Hindi lang yung pwede naming maranasan dahil sa iyong kapangyarihan. Ikaw mismo ang aming hinahanap. Ikaw mismo ang aming kailangan. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Manahan ka sa aming puso. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you and be a blessing. Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kami po ay nagagalak na nabigyan po kami ng pribilehiyo na pangunahan sa pananalangin ang ating banal na hapunan o Breaking of Bread. Bago po tayo dumako dito, nais lamang po nating paalalahanan kung ano po ang kahalagahan ng seremonyang ito. Ang banal na hapunan ay ginaganap tuwing unang linggo ng buwan. Tinatawag din itong hapag ng Panginoon o banal na communion or the Lord's Supper. Ito ay isang makasaysayang pagsunod sa ipinag-uutos ng Diyos na atin pong alalahanin magpakailanman. Ito rin ay isang taimtim na pagpapaalala sa mayamang biyaya ng kaligtasan na nararanasan ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo. Ang cross na siyang nagsisimbolo ng mapagbigay na pag-ibig ng Diyos ay sentro sa gawain ito. Ayon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Maliwanag na binibigyang kahulugan nito ang pagmamahal,
at kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus at ang kanyang maluwalhating pagbabalik. Mga bagay po na dapat po nating ihanda sa seremonya ng ating banal na hapunan. Ito po ay ang hostya, o kung wala naman po kayong hostya, maaari po ang tinapay, wine or juice, at higit sa lahat, atin pong ihanda ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Isang pagpapaalala sa kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan. Subalit, sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin po ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Atin din aalalahanin ang mga hindi na nararapat sa pakikipagbahagi sa hapag ng hapunan. Mariin na pinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikipagbahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi rin nararapat na pagtanggap at pag-inom ng mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Dahil dito, kinakailangan saliksikin po nating mabuti ang ating mga sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Mga kapatid, bago po natin ito i-partake, tayo ay pansamantalang tumahimik or manahimik upang ating saliksikin ang ating mga sarili. Mga kapatid, atin pong itaas ang hostya o tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi, siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat niyo po rin po kaming maging mga anak mo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Dalangin po namin, Lord, na sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay doon sa krus, patuloy po ninyo kaming pag-alabin sa aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo rin po ang hostya o tinapay na ito upang maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong kainin ang hostya o tinapay. Mga kapatid, atin naman pong itaas ang ating wine or juice na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
Akin po lamang babasahin sa unang Korinto, chapter 11, verse 25. Matapos maghapunan, dumambot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghuhugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inahandog po namin, Lord, sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang haing isang buhay para sa ikalaluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, atin pong sabay-sabay inumin ang juice na ito. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maranatha! God bless everyone and stay safe.